Ulitin ko, kung hindi mo pa binigay ang buhay mo sa Panginoon, ibigay mo na. Kung hindi mo pa isinuko ang buhay mo sa Panginoon, isuko mo na. At kung hindi pa sukong-suko para sa Diyos, isuko mo na. Tingnan mo ang mundo. Cashless society na ngayon. Si Antikristo, anytime naglalabas na siya. Di mo na kailangan magdala ng pera para makabili. Pagbigay na natin yung totohanan yung buhay natin sa Diyos. Mag-follow up ng mga dapat i-follow, magligtas na magligtas. Maglingkod, ibigay ang buhay sa Panginoon. At anong sinasabi ko sa marami? Ang iglesia ay hindi kabigatan sa inyo. Ako ay hindi kabigatan sa inyo. Hindi nyo kami papasanin. Dahil ang Diyos ang pumapasan sa amin eh. Hindi kayo. Mabibigatan lang kayo pag papasanin nyo kami. At saka baka magbalaki kayo. Lumaki ulo ninyo. Ang sinasabi ko lang sa mga kapatiran, bigyan nyo lang ng may katapatan. Ang para sa Diyos. Ibigay nyo ng may katapatan ang para sa Diyos. So ganoon din sa buhay natin. Kapag nagutom na uhaw tayo sa Diyos, lahat ng pangangailangan niya, lahat ng pangangailangan natin ibibigay ng Diyos. Alam mo, mas maganda nga dumadalo ka. Humiwalay ka muna sa kasama mo para hindi kayo nag-uusap. Umiwas ka muna. Ako, ganun ginagawa ko pag umaatin ako, umiiwas muna ako. Saka tayong mag-usap pagkatapos. Focus muna ako sa Diyos. Kasi after nito, kahit ilabas mo, 5 oras tayo mag-usap eh. Pero sa ngayon, huwag muna tayo mag-usap. Kaya anong pumokas muna ako sa Diyos? Kaya sa oras na ito, ang kalakasan ng Diyos ay isa sa inyo. Ang kagalingan ng Diyos ay isa sa inyo. Ang himalaan ng Diyos ay isa sa inyo. Ang kailangan mong salapi, ibibigay ng Diyos. Higit pa sa iyong inaasahan, babayaran ng Diyos ang utang mo. Sa araw, ikaw naman na magpapautang mamimigay. Ang blessing at promotion ay isa sa iyo. Hahaba pa ang buhay mo. Lalakas at lulusog ka pa. Magaganda mong panalangin, hindi rin kayo ng Diyos. Sapagkat inuna natin ang Diyos at uunahin natin palagi ang Panginoon.